time po sa kasaysayan po ng ICC na may kinidnap po na presidente. Pero wala ho, dinukot na po siya ng mga animal. Alam mo na yung mga demonyo, di ba? Alam mo yung mga demonyo dyan, yung mga mukhang ulikba. May habilin po si Pangulong Duterte kay Vice President Sara Duterte. Breaking news. Tatay di may habilin kay Vice President Sara Duterte. Alamin ang mga malalaking pagkakamali ng International Criminal Court o ICC sa pagdukot kay Duterte. May pananagutan ba sila at ang mga Marcos? Alamin natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto, mag-update po tayo sa nangyayari kay Tatay Digong dito sa ICC sa The Hague. Pag-usapan po natin kasi alam nyo mga kababayan, ito ay talagang trending ho sa buong mundo ho. Talagang kahit po sa Japan, sa ibang mga lugar, talagang nasa balita po kasi first time po sa kasaysayan po ng ICC na may kinidnap po na presidente, dating presidente. Alam naman po natin na wala ho sa kanilang legal na batayan ang kanilang pagkuha kay Pangulong Duterte at pagdala sa The Hague. Bakit to kanyo? Kasi nga ho, nakasulat po dun sa kanilang Article 59 na dapat po ay dinadala muna sa korte, binibigyan muna ng due process at higit sa lahat talagang dapat to magkaroon muna ng pag-aayos o pag-uusig dito sa ating korte sa Pilipinas. Pero wala ho, dinukot na po siya ng mga animal. Alam mo na yung mga demonyo, di ba? Alam mo yung mga demonyo dyan, yung mga mukhang ulikba, dinukot na po siya. Wala na akong magawa dahil alam mo, sa totoo lang kung tatanungin ninyo, ay nako, ayoko talaga malubos maisip yung nangyari doon sa pagdukot kay Pangulong Duterte. Ika nga sabi nga ni VP Sara Duterte, this is plain kidnapping. Alam nyo kung bakit to? Ang masakit ho, ginamit ho yung mga kababaihang pulis. Nakakasakit po Alam nyo may kwento nga dito May nabasa ako isang opinion. Sabi nga doon sa opinion na yun ayaw daw sumunod. Di umano nung mga pulis. Obserbahan nyo lahat Obserbahan nyo lahat ng videos. Ayaw sumunod nung mga pulis na hulihin si Pangulong Duterte. Pansinin ninyo. Pansinin nyo lahat ng video. Marami kayong makikita ang video dyan. I-observe ninyo yung reaction ng mga pulis. Lalong-lalo na yung mga kababaihan. Ayaw po nilang hulihin. Ayaw po nilang sumunod kay Torre. To the point nga na maririnig mo sila, Sir, para bagang nakikiusap na, Sir, wala kaming choice pero we have to do this dahil nga pag hindi naman namin sinunod ito, kami naman po ang lagot, Sir, parang ganon. Pero deep inside their hearts, hindi ho nila gusto yung inuutos sa kanila, labago sa kanilang kalooban. Ramdam na ramdam ho natin yon, makikita mo sa lahat ng video yan. Kaya nga yung isa doon, kahit ba sabihin ni Pajardo, sabihin niyang paulit-ulit na mainit lang yung pinapawisan. Yan po ay pinasinungalingan po mismo ng anak ni Pangulong Duterte. Pagka alam ko, talagang sinabi niya doon, paano yun? Malamig po doon, sobrang lamig daw po doon. Dahil nga naman, yun po, yung lugar na po yun, hindi po kulungan yun yung pinagdalhan kay Pangulong Duterte sa Villamor. Yun po ay parang function room na maliit na kung saan pagpupunta ang presidente ng Pilipinas doon dinadala. Ibig sabihin hindi po ito yung ordinaryong kwarto o ordinaryong function room. Hindi, ito po'y talagang pinagdadalang para bagang opisina ng presidente ho yan. Kaya hindi po mainit yan, malamig po daw dyan, malakas ang aircon, kahit pa puno ang tao, malakas po ang aircon. Kaya sabi nga imposible daw na ito po ay pawis, ika nga. Hindi daw posible na pawis yun. Yun po talaga ay may mga naiyak. At kung mapapansin ninyo, ilang beses sinasabi ni Torre na huli na yan, ano yan, walang sumusunod sa kanya. Observe nyo yung video. Walang sumusunod sa kanya. Huli na yan, ganyan. Kung hindi nyo na, ako nga hihila dyan. Bakit mo sasabihin yun kung sumusunod sa iyo yung tao mo? Hindi ba ho, mga kababayan? Kung sumusunod sa kanya ang tao niya, bakit niya kasi sasabihin, hihilahin ko yan. Kasi nga po, hindi sumusunod sa kanya.
it's irrelevant whether sinasabi niya yung kay Duterte o kaya sinasabi niya yung kay ES. It's irrelevant kasi ang palusot ni Torre doon, he was not pertaining to PRRD, pero ang sinasabi niya kay ES yun kasi humaharang daw si ES. It doesn't matter. It doesn't matter. Ang point doon, bakit mo sinabi yun? Dahil one, mayabang ka, si Raulo ka, talagang ewan ko, wala kang galang, ika nga, bastos ka, ika nga. Pangalawa ay ayaw sumunod sa iyo ng mga tauhan mo. Kaya napipilitan ka na ikaw na gagawa. 'Di ba? Yun po ang kwento-kwento diyan, ha. Di umano talagang ayaw siyang sundin ng mga kapulisan. Kaya nga nung pinapanood ko yun, nadudurog po yung puso ko. You know why? Kasi ito yung kaisa-isang presidenteng nagbigay halaga sa mga pulis. Paulit-ulit niya sinasabi yan, di ba? Hanggang ngayon, yun pa ang kanya sinasabi. Akin to. Ako to. Kung may mangyari sa inyo, lahat ng masasabi nating killing of these addict and criminals, akin to. Hanggang kaduluduluhan, sasagutin niya ito. Nakakalungkot. Nakakalungkot pero that's true. That's the essence of this whole na mga pangyayari, mga issue na to. Sinalo ni Pangulong Duterte hanggang dulo. Kaya kayong mga pulis, wala na kayong mahahanap na katulad ni Pangulong Duterte. Alam niyo yan. Ang dami kong kaibigang pulis eh. Panay ang message sa akin eh. Hindi. Mga ito talagang hindi lang sila makapagsalita pero di ba yung binasa ko pa ng isang araw talaga minumura na nila eh. Yung pinuno nila eh. Pero hindi lang sila makapalag. Di ba ho? Ayan ho ang katotohanan. At eto nga ho, mga kababayan, meron pong unang pagdinig o hearing dito sa ICC at nagpunta ho si Vice President Sara Duterte kasama po sila Roque at si Senator Robin at nakausap po ng personal ni VP Sara si Pangulong Duterte. At meron po siyang habilin. May habilin po si Pangulong Duterte kay Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin itong habilin. Iisa-isahin natin. Huwag kayong bibitaw mga kababayan dahil malupit po itong bilin ni Pangulong Duterte kay VP Sara. How was the visit po? Sandali. Siguro, VP will start by saying kung ano yung paano siya, ano yung nangyari sa visit niya kay Presidente. Yes, please. Go. Oh, okay, sige. So, I visited former President Duterte. He is in the hospital wing of the detention center. And he is in good spirits. He is well taken. Alam mo, sa totoo lang ano kayang reaksyon ng ni Marcos at saka ni Torre dito? Kasi hindi mukhang stress si VP Sara Duterte, di ba? Sa totoo lang, hindi mukhang stress si VP Sara Duterte. Cared of. Nag-comment lang siya na he really misses Filipino food. Yan lang. But very recently sa meal nila, meron ng rice. So that was a good development. And then Rice is life. Ano kaya mas mahal, yung rice dyan o rice is dito sa Pilipinas? Yeah? discussed about his legal team. And we discussed about the family. And we discussed about the country. Gano'n po katagal niya? Okay, questions now. Gano'n po katagal yung visit niyo kay President Duterte? The visit lasted for an hour. So it was from 4 p.m. to 5 p.m. VP, what was his reaction or ano po yung kinuwento niya tungkol dun sa nangyaring initial appearance kanina? Hindi namin na-discuss. Hindi namin na-discuss yung initial appearance niya kanina. Sorry. We did not discuss his initial appearance, and we only discussed the lawyers and the legal team and what we are going to do in the next 4 days. Yes.
VP, were you surprised that the former president appeared via live stream? Were you expecting him to see him there at the chamber? I had no expectations. I did not know. I did not know he was appearing before a live stream. But I think it was the decision of the doctor. So inside the facility, all the decisions are made by the doctor. Vicky, what's the plan now? The next hearing is September 23 pa. How will the family prepare for this? Grabe, no? Yung next hearing, September pa. Sana hindi nyo nakinuha dito. Mga gunggong pala kayo eh. Hindi, alam mo yun? Alam mo ba yung kaninang hearing? Para lang sa kaalaman na iba. Ano ba nangyari kanina sa hearing? Simple lang, parang sinabi lang niya, ako po si Rodrigo Roa Duterte, nakatira sa ganito, at pinanganak sa ganito, ito po yung aking birthday. Ako po yung inaakusahan, no? Tapos basa dun sa ako po yung yung accusation na bantakin mo. Sinasabi nung mga kulangot na mga pinklawan tsaka mga pulahan keso ilang libo-libo daw ang namatay. Yung akusasyon lang pala sa kanya less than 50. I'm not saying it's okay lang kung 50. Hindi na sinasabi ko. Sinasabi ko dito, yan ang fake news. Mantakin mo yung akusasyon sa kanya, libo-libong namatay sa war on drugs. Tapos, yun lang pala yung sa kanya, wala pang 50. Anak ng tutsa, itong mga animal na to. Sana sinabi yung libo-libo rin. Oh. Hindi, yan kasi yung sinabi ng ICC. Yung akusasyon sa kanya, less than 50. Pero pag magsalita yung mga tarantadong mga politiko natin, libo-libo ang pinatay ni Duterte. Isipin nyo to ha, paano nagka-idea yung ICC na 50 lang? Ibig sabihin, yung nagdemanda sa kanya, yung nagreklamo sa kanya, nagpresenta ng mga ebidensya at nagsabi na eto si Rodrigo Roa Duterte, ang aming dating presidente ay pumatay ng ganito. Sa media, libo-libo sinasabi. Abay, tarantado dito sa ICC, ilan lang, wala pang 50. Yan mo makikita na talagang budul-budul man ito si Di ba? Budul-budul man talaga eh. Okay. So, I have not discussed the arrangements with next of kin and relatives here. I will discuss it with them tonight, and I will relate to them also what the president said and what the president wanted them to know. And so yes, we haven't made arrangements yet, but I will not leave until a relative comes to make sure that there is a next of kin living here. Yes. VP, tungkol po sa usapan nyo ni dating Pangulo, may hiniling po ba sa inyo? Yan. Usapan nila. Yan na. Yan. May usapan. Next time po yung mikropono, tanggalan nyo ng echo. Hindi ko kakanta si VP Sara Duterte. I-off nyo po yung echo. May echo yung mic eh. Diyan mo malalaman ang mga Pilipino ay mahilig sa karaoke. Maraming salamat po sa nagdala ng JBL yan eh. Yung mic niya pan JBL eh. Yung Bluetooth na malaki siguro yan o maliit. Basta JBL yan eh. Pakitanggal naman po echo. PRD, may hiniling po ba siya sa inyo? English. Is there someone... Yeah. Okay. Loko rin doon siya English daw, English. Paano kung hindi marunong mag-English? Sa bagay, nakatira naman sila dyan. Di ba? Marunong na sigurado yan. Yes. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Nako, importante yan mga kababayan. Importante. Kahit po ako yan kagad ang unang naisip ko. Although, syempre, hindi mo matatanggal yung fact na anak si VP Sara Duterte. Ako sinabi ko to sa mga kasamahan ko pag mga nakakausap kong mga basta sa community ng mga Duterte. Lagi ko sinasabi sa kanila,
hindi dapat umalis si BP Sara Duterte sa Pilipinas. Alam mo naman itong gobyerno to, pag napraning, alam mo na yung mga praning, pag napraning ang gobyernong to, hindi, walang biro kasi, alam nyo, nung una, kukwentuhan ko lang kayo ng bahagya, para lang may konteksto kayong alam. Nung una, nung sinasabi na natin na iniisa-isa yung mga supporter ni Pangulong Duterte from Bantag, from Tebes, di ba? From dito kay Pastor Kibuloy, iniisa-isa na yan. Tapos sumunod si impeachment nito. Mga kababayan, marami sa atin na parang, di naman siguro, exaggerated naman kayo. Di ba? Yan lalong-lalo na nung marami pang hindi naniniwala nung panahon ng KOJC siege. Marami pa sa inyo hindi naniniwala na kaya ginanon si Pastor Kibuloy dahil sa meron siyang suporta. Alam niyo ho ba? Sabi ko nga sa inyo paulit-ulit ang rally ngayon ng PDP, malaking factor, malaki sa organization ay ang KOJC. Lahat ng nakikita ninyo, sound system, basta maayos yung event, basta formal announcement coming from KOJC, ganyan. Yung nangyari sa Hong Kong, KOJC yan. Alam ng gobyernong ito na malupit ang magiging partisipasyon ng community ni Pastor Kibuloy. Kaya ginanyan siya. Marami sa inyo, totoo, aminado, umamin kayo mga Duterte supporter. Marami sa inyo na hesitant kayo kay Pastor Kibuloy nung una. Hindi ko kayo masisisi. Naging hesitant din ako before, pero nagsaliksik ako At saka nakausap natin, pinresinta nila yung kanilang mga ebidensya. Pero alam nyo, marami sa atin na hanggang kaduluduluhan sa KOJC siege, hindi kayo naniniwala. Na kaya siya inakusahan at dinimanda ng kung ano-ano ay dahil sa malapit siya sa Pangulong Duterte. Eto na ho yun, no? Eto na yung nangyayari na to. Etong ginawa kay Pangulong Duterte. This is a grand plan from the very beginning to destroy the entire clan of Duterte. To make sure there would be no Duterte on 2028. Kasi yan ang hindrance sa kanila. Wala na yung Pinklawan, wala, tayo na yan. Tinan mo nga mga senatorial nila, wala nang kwenta-kwenta So their grand plan is to destroy the Duterte. And we didn't believe it. Kaya nga itong nangyayari na ito, mga kababayan, nakakagulat yan. Hindi natin na-imagine that these things will happen. And I understand kung bakit pumunta si BP Sara Duterte. And I know deep inside her, she's hurt somehow. And there's a feeling of remorse and hurt maybe because dahil sa pagkampi niya kay Marcos, nakulong ang kanyang tatay. Let's accept that fact. Kasi tandaan ninyo, in every healing, it has to have an acceptance. That's the truth. That's the truth. Kaya I cannot blame BP Sara Duterte if personally pupunta siya sa The Hague to see her father. Talagang kung ikaw yun alam mo yun, talagang you would really see your father. Pero as I keep on saying sa mga friends ko, sabi ko, dapat hindi pumunta si BP Sara Duterte. Dahil baka magkaroon ng opportunity itong mga bangag na mapraning na naman. Sabi, huwag na nating pabalikin yan. Mahirap na pag nabangang na yun. Siyempre, alam naman natin, di ba? Pag sabog kung ano-ano naiisip. Ando na sila, huwag na natin silang pabalikin para wala tayong kalaban. Di ba? Nakakatakot. Kaya tama, ito ang bilin ni Pangulong Duterte. Bumalik ka na. Dahil anytime,
Kasi sabi mo, baka sabihin, imposible naman, wala naman siyang kaso, wala namang demanda sa kanya, wala namang warrant. Hoy, mga kababayan, sa gobyerno ni Marcos, walang himala. Ay, walang imposible. Puro himala ang nangyayari. That's the truth. Di ba? Sa gobyerno ni Marcos, batas? Sus! Asus! Hanggang nandyan si Torre at si Marbil. Ha? Alam mo ito may paalala lang ako sa iyo. Hindi ko na lang papangalanan para hindi naman kasi patay na po ito eh. Hindi ko na. Pero kayong mga umabot sa panahon ni Marcos Sr., meron din siyang isang general na ginagamit palagi para i-ano ang kanyang plano. Pag meron siyang gustong tatawagin niya itong general na ito. Kilalang kilala po itong general. Ako, kilala ko ito nung kahit bata pa po ako noon, nadidinig ko na Itong general na ito ang talagang alam mo na. Di ba? Ito ang parang Torre ni Marcos. Kaya Torre, ikaw, yung general na yun wala na. Hanggang kaduluduluhan na disgrace siya sa Pilipinas. Naging naging tampulan ng hindi maganda ang kanyang sinapit. No matter how much ang na-earn mo sa earth, kung ang legacy na iniwan mo ay ganyan, wala, kawawa ka pa rin. Kaya Torre, medyo matuto ka sa kasaysayan. Sabi nga nila, it is good to learn from our mistakes, pero it is better to learn from the mistakes of others. O, di ba? Totoo yan. Kaya, eto na ho, yung bili no ni Pangulong Duterte, kay BP Sara Duterte, umuwi na daw siya. Do not leave the Philippines. Yan. And so, I told Do not leave the Philippines. Delicates kapag may napraning, baka hindi ka na pauwiin. At kanila na ang Pilipinas. Ibebenta na nila lahat ng meron sa Pilipinas. him na I know, I understand that. And I do not want to be here as well. Unfortunately, I am the only one who has a Schengen visa. And I am the only one who is a lawyer. So, I told him that when... Yung Schengen visa ba sa China ba yan? Ay, iba pala. Iba yan. Joke lang. Alam ko po yan, Schengen visa. Nakapunta na po ako ng Europe. May Schengen visa po ako. Kaya, hindi, pero expired na. I-renew ko na lang. Kaya mga taga-Netherlands, magkikita tayo one of these days. Magkikita-kita tayo. Excited na ba kayong mga taga-Netherlands? Na makita ang Backstreet Boys ng SMNI? Easy. Mga ano nyo. Nagpe-prepare na ako ng dance number namin. we are able to meet with the legal team that I will immediately return home and yes, do my work. May defense team na po ba si PRRD, ma'am? Defense team, yes. We already have a lead counsel and there will be meetings with, we had a meeting with him yesterday and then we will have a meeting in person when he arrives this weekend. And how many are there again? Is it Nicholas Kaufman po? Okay. Yes, the president already appointed term. Yes, the president already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Naku, mahirap yan. Naku, mali naman yan. Paano may pagtatanggol si Pangulong Duterte niyan kung ubo ng ubo? Kaufman. Huli mo na yan, Banat Bay. Gago! Paano magtatanggol? Kaufman, ubo ng ubo, mamang ubo ng ubo. Debiro lamang. Sorry ano lang, para lang medyo maging magaan ang usapan, ha? Ma'am, let me just go back to what he said to you, telling you not to leave the Philippines. Yes. What was the specific concern about it? And if you can also address yung, kasi according to Malacanang, they gave you a travel authority until April 30 in several countries. Ano po kaya yun, ma'am? Ano yung reason for the travel?
my travel. Yes. The moment that I felt that it was an extraordinary rendition, the moment that it was I felt that it was a kidnapping because they were holding him in 250, which is the air base of the Presidential Airlift Wing. I felt that he will not be able to leave that place, but he will be taken to wherever. At the time, we did not know. So we were preparing for a list of countries where he may be taken. So, and at the time, I did not know how I will be able to enter that country. So we had to apply for travel authority for countries because I did not know how I would be able to. Baka gawin pang issue yan, maraming bansa na hiningan ng travel authority si ano. Kasi ang bawat opisyal ng gobyerno, kailangan humingi ng travel authority to specific place kung saan sila pupunta. Ngayon sinasabi dito, bakit marami daw yung bansa na yon? Kasi mga kababayan, pagdating sa Europa, marami hong entry point na bansa. Kasi hindi ho yan city, bansa po yan. So, na pinagsama-sama sa Europa. So, depende yan kung saan yung mas mabilis magbigay ng Schengen visa. May ganun kasi. Naalala ko yan nung yung motorrad, yung nagmotor kami ng BMW yun Tour yun, ikot yun. So, pinag-uusapan kung saan pinakamabilis makakuha ng Schengen visa. Doon kami papasok. Even if hindi kami doon magmumotor. Doon lang kami kukuha. Para at least mas mabilis na makakuha. Ganun ho yun. So sa kanya kay BP Sara Duterte, siguro kaya maraming kasi kailangan nilang mabilis na makakuha ng Schengen visa para makadalaw kagad siya kay Pangulong Duterte. So kaya maraming bansa ang inilagay doon na travel visa. Para lang malinaw kasi mamaya yung mga tangang tanso, alam mo naman yung mga tangang vlogger na tanso, puta, inutusan lang kasi bumili ng rugby. Nag-vlog na Travel. Okay. So, di siya necessarily pupuntahan VP or kumbaga i-complete yung travel up to April 30? With regard to the date, no. No Because naman. at the time, I did not know also how long was I gonna be. How long was I gonna be, wherever he is. So, we applied for until April 30. But it doesn't mean that I will be here until April 30. Yeah. So I will be here until the legal team is doing their work already and another relative is here to assist me. Did he explain his concerns why you shouldn't, leave the Philippines? He said that yes, I should immediately go back, just leave him here. But I said, no, I cannot do that because no one will decide for him outside. So very limited people have access to him right now. So I told him that I just have to form that legal team. Then I can work remotely in the Philippines talking to the legal team. And then yes, so I just need next of kin to come here. And everyone's applying for visa right now. Pero wala po siyang fears that it will be taken advantage of your absence? Well, he did not express fears about taking advantage. Some people or whoever taking advantage of my absence, but he repeatedly said that you must not leave the Philippines. You must go back to your country. You're not supposed to be here. And then I insisted that yes, I know what I have to do. And that siguro nag-away na sila ng mag-ama. Hindi kasi alam mo ganda ng kwentuhan. Nung sa Hong Kong, di ba kinikwento ni Pangulong Duterte? Pakinggan niyo yung speech ni Pangulong Duterte doon. Lagi silang nagtatalo nitong anak niya Kasi daw, hindi. Speech pala ni VP Sara Duterte yon. Isa sa mga speech niya nga, yung pinipilit siya na it's either mag-abogado o mag-doktor. Ang turing daw sa kanya noon ni Pangulong Duterte ay hindi tao kung hindi mag-abogado o doktor.
Grabe, no? Hindi, pero because of that, actually, VP Sara Duterte was so thankful na ganun yung kanyang ama. Kasi, mantakin mo. Ako, sa totoo lang, pasaway lang talaga ako eh. Kung sumunod sana ako eh. Alam mo yon, may part sa akin ng pagsisisi na yan, kasi hindi ka sumunod. Kung may part na